sinunod ang inuutos ng Diyos. Sumubay po sila. Tapos, ito po yung tao. Ang ganda po ng relationship nila in the beginning, sa Genesis po. Ngunit dahil po sa kasalanan at sa pagsuway, sila inaalipin ni Satanas. Nalaglag po sila sa kasalanan dahil po sa tukso na ginawa ng Diablo, si Satanas mismo. Kaya makikita po natin, ang tao ay nahiwalay at sila namuhay na malayong-malayo sa Diyos. Ang alam nila kung ano ba yung ano ba sila makakalapit muli sa Diyos. Filosofiya, malalim na pag-aaral, pagkuklas, mahubuting gawa, at reliyon. Ngunit ang lahat ng yun ay pawang hindi po nakaabot sa pagwalatian ng Diyos. Sabi po ng Biblia, lahat ng mabuting gawa ay kapos sa pagwalatian ng Diyos. Wala putihan para makalapit sila sa Diyos. Hindi po yan paraan para makalapit sila. Kung kaya dumating ang panahon sa Galatians chapter 4 verse 4, ang dumating ang takdang panahon, ipinadala. Ang standard po, hindi po nakapot ang tao. Sabi ng Bible, gumawa ka ng 10 na kabutihan at nagkasala ka ng isa, ang lahat ng ginawa mong mabubuti. Upang makalapit tayo sa Diyos, andiyan po ang kasalanan na dito pang Diyos itong tao, tapos pinadala lang kanyang ng Ama ang kanyang believing should not perish but have everlasting life. Ano kung dahilan? Hindi ka pwede magbigay sa isang tao kung hindi mo siya mahal. Ang isipan ng tao nung magitan salita, pinakita niya sa pamagitan ng gawa. Ipinadala niya kanyang bugtong na anak upang makalapit tayo sa Diyos. Anong ginawa po ng Panginoong Jesus? Siya nang buhay rito, pinanganak ng isang birhen, namuhay, at nagpakita ng mga himala. Noong dumating ang takdang panahon, iaalay niya ng kanyang buhay. Dumating ang takdang panahon ngayon, at yun na po ang katubusan. Sa harapan ni Pilato, siya po'y pinahirap natin. Marahil, alam niyo na po, Jesus Christ na namatay, alang-alang sa iyo at sa akin. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa atin. Makita po natin kanyang paghihirap, pagbubugbog, dinuraan, pinagsasampal-sampal. Makita po natin kung gaano po ang pag-ibig na inaalay niya para sa atin. Ano ang pagdaan matuwid na reliyon? Maraming tao ang pumapasok sa reliyon. Dapat natin makita paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world, He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish. Saan po yung nakahamak sa impyerno, but have eternal life. Kailangan natin maniwala, kailangan natin manampalataya sa ginawa ng Panginoon Jesus. At sa ikatlong araw, nabuhay siya mula sa mga patay. Kaya nilibing, tayo na buhay sa ikatlong araw. Kasi lumakit sa langit. At sa kanyang pagbabalik sa ikalawang pagparito niya, sinasabi niya, kat nababalik siya at kukunin niya ang mga sa kanya at naniniwala at nanalig sa kanya. Kapaganda mabuting balita. At ang mabuting balita nito na sinasabi ko po ngayon ay mabuting balita na ipinahayag din po ng ibang kapatid ko po sa pananampalataya ng mga buhay na din. Wala nang iba, kundi ang Panginoong Jesus lamang ang nakaganap ng inuutos ng hinahanap ng kautusan. Walang matuwid na rin yun ang matuwid ang Panginoong Jesus. Siya lamang po at wala nang iba. Paano po natin gagawin? Makita natin ating mga sarili na hindi natin kaya. Kailangan natin lumapit sa Diyos. Kailangan natin malampalataya. Kailangan natin makita at matanggapin ang kanyang libreng kaloob. Pag sinabing libre, wala kang babayaran. Libre nga yan. Pag sinabing regalo,
paniwalaan mo sa iyon. Yung binibigay niya, hindi mo kailangan bayaran. Kapag yung kaibigan nagbigay sa'yo ng regalo, tanggapin mo yun. Insult ko sa kanya kapag binabayaran mo ang kanyang regalo. Bakit ginawa ito ng Panginoon? Dahil ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Ngunit ang Diyos ay makatarungan. Makita po natin, mga kapatid, ng unawa ng Panginoon Jesus ay higit saan ko man. So maging patubay po natin, una-una, paano po natin nalaman yun? Ang Biblia po ano sasabi? At ang Biblia po ano papatunay tungkol sa Panginoon Jesus. Aking narinig, aking nabasa, aking tinanggap, aking pinaniniwalaan, aking pinanampalatayaan ang walang kapag-ibig ng Diyos. Na kailangan ko pala ng tagapagligtas. Kailangan ko na magsisi at manumbalik sa Diyos. Walang ibang daan. Walang ibang katotohanan. Sa kanya lamang ko nagbibigay buhay. Sa lamang ko. Wala makapunta sa Ama. Wala makapunta sa langit. Kundi sa pamagitan lamang niya. Maunawaan po natin. Sa simple paraan na binigay ng Panginoon Jesus. Ay ito'y walang hanggang at dakilang pag-ibig ay inalay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin nung tayo makasalanan pa. Salamat sa Diyos. Yung hinahanap ng reliyon, nangungunay, ang paniniwala ko ganun din. Sa reliyon lamang, gumubuting ko ba? Para ako makapunta sa langit. Ngunit hindi pala. Ang aking maunawaan, si Kristo pala ang kailangan ko at hindi ang reliyon. Salamat po. Allahu Akbar! Palagpakan pa, isa pang palagpakan, mga kapatid! Yan po, dapat, Pastor, 30 minutes yun eh. Pero talagang hindi mo na tinapos sa 10 minutes lang. Okay. Di ba na, brother? Okay. Meron po tayong tinatawag na paglilinaw, cross-examination. 7 minuto yan, brother. Kaya, tatanungin ka ng Mr. Garcia tungkol sa mga bagay na doon na lang sa sinabi mo, ha? 7 minuto yan. Brother, pakisettle yung timer. 7 minutong paglilinaw. Ustad, take it away. Takbir! Unang tanong ko lang, kagalan-galan na pastor, hindi po ko lalabas sa mga pinitawag ko lang na salita bilang paggalang sa iyong mga ipinahayag. Dahil ang Islam ay lumirespeto sa lahat ng mga reliyon na lumilitaw sa mundo ito. So, ang unang tanong ko po, pastor, ay pinaniniwalaan mo po na si Kristo po ay namatay ayon sa inyo kanina, ibinulis niya ang kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Tama po ba yung aking sinabi, Pastor Fidel? Maliwanag po. Maliwanag po. So, in other words, siya po ay namatay sa krus po ba? Maliwanag. Okay. Ilang araw po? May 3 araw na buhay siya. 3 araw po at 3 gabi. Yun po ba? Siya mula sa mga patay. Hindi po, 3 araw po at 3 gabi. Siya yung kumpleto 3 araw po yun. Siya namatay at muli na buhay siya. Opo, tinatanong ko lang po. Ibig sabihin, 3 araw po at 3 gabi. Opo. So, gumamit po kayo ng Biblia. Sang-ayon din po sa inyo ang namatay si Kristo. Gusto ko lang po malaman, pakibuklat po yung Biblia nyo. Kung ano po ang ibig sabihin ipahiwating ni Kristo tungkol sa kanyang binanggit niyo po kanina. Sa Mateo 12 po, talatang 38 hanggang 40. Opo. Ito kasi po, talatang 38 hanggang 40 lang po. Kasi ganun po ang pagkabanggit ng Biblia, no? Si Kristo po ang nagpapatotoo nito kung ano po mangyayari sa Kanya. Ano po pagkakataon? Basahin ko po ba? O, ayun na po. Ayun ako na po. Nang magkatayo na sasagot sa kanila ang ilan sa mga iskriba at sa mga presyo na nagsasabi, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda. Yan. Ang topic natin ay tanda. Kaya binanggit sa Biblia mismo. Ito po. Na isang tanda sa iyo. Natagpay siya sumagot at sinabi sa kanila,
isang lahing masama at kapangalunya